ka-ideas, ito yung ginawa nating cabinet. Ayan. Up and down yung cabinet niya. So, bali, tinanggal ko lang yung mga pinto mga ka-ideas. Gawa ng nagtatiles tayo dito ng countertop niya. Pero, yung mga cabinets na yan is okay na yan. Bali, namasilya na natin sila. Tapos, kunting lihan na lang yan mga ka-ideas. Bali, sinil ko lahat yung mga jointing niya dyan sa loob ng cabinet. Para kung may pumasok man na ipis, hindi sila tawid ng tawid sa kabilang kwarto. So yun mga ka-ideas is flex ko lang itong ginagawa natin pagtatiles dito sa countertop. So eto na siya mga ka-ideas. Bali na hindi ko na ipakita mga ka-ideas yung paglagay ng ng sink. Nakalimutan natin. Gawa ng tayo lang mag-isa ang gumagawa dito. Ayan. Kumbaga bagbag natin, sit up natin, finish natin. Yun ang trabaho ko dito mga ka-ideas. Dito sa ginagawa natin dito sa loob ng bahay. Kasi yan, binagbag ko yan. Bali tayo dyan, nag-sit up ng hollow block na tawag dito. Ano nang tawag dyan? Basta naglagay tayo ng hollow block dyan, sinara natin yan kasi dyan dati yung kusina. So, naliliitan yung may-ari, parang laruan lang daw. So, bali, pinalitadaan natin yan, up and down. Tapos, itong bintana, sisiminto rin natin yan, tapos maglalagay tayo ng 6 na glass block dyan. Tapos, magtitira tayo ng butas para sa exhaust fan. Balik tayo dito mga ka-ideas sa ginagawa natin na pagtatiles dito sa ating countertop. So mga ka-ideas, medyo mahirap lalo pag mag-isa mo. Kasi cutting mo, install mo, tapos preparation mo, tapos linis mo, kabit mo. Kumbaga, ikaw lahat ang gagawa kasi mag-isa mo lang. Dahil medyo nagtitipid yung may-ari nito. Dahil ang may-ari nito is naman natin, si auntie. Kumbaga pinagbigyan na natin. Pero kung sa iba ito, hindi sila papayag na 1:1 na lahat gagawin. Electrical, plumbing, carpenter, tile setter, cabinet makers, finishing ng pintura, tapos varnish, tapos kung ano-ano pa ang gagawin natin dyan, lahat ako ang gumagawa mga ka-ideas. Mag-isa lang natin dito. So, kung sa iba ang gagawin nito na kumbaga one is all around na trabaho, hindi siguro papayag sila na ganun ang magiging sistema sa trabaho nito. Mahirap pag mag-isa mga ka-ideas. So, bali ito, balik tayo sa ginagawa natin countertop. So, ayan, papakita ko sa inyo mga ka-ideas. Ito, babaguhin natin tong saksakan kasi medyo luma na. Papalitan natin yan. Tapos, dahil yung iba dyan, disable, hahanapin natin para gumana lahat. Tapos dito, itong kornisa nito, crown molding, ibabalik na natin dahil tapos na tayo maglagay ng tiles dyan. Tapos itong countertop mga ka-ideas, ayan, yung outcome niya nung ginawa natin. Ito siya. Bali, ang gamit natin dito mga ka-ideas na tiles is 120 by 60 or 60 by 120. Bali, hindi ko siya diniretso kasi ang style natin vertical. Kung mag-45 tayo dito, magastos. So, bali, diniretso ko na lang siya para dalawang tiles lang siya. Kasi, pag maglalagay tayo dito ng 45, magiging 3 magagamit natin dito. Kasi magkakating tayo dito. Tapos, pagdating dito mga ka-ideas, buod na rin yan. Kaya ang ginawa ko, para makatipid sa tiles, ganito na lang ang ginawa kong setup. Which is okay naman yung outcome niya. Ang nagkaroon lang tayo ng problema pagdating dito sa last part na ito.
dahil nabitin tayo. Wala na tayong tiles dahil nakating na natin. Kaya ang ginawa ko, dahil 60 naman ito, nag 60 by 60 tayo nakating dahil hindi aabot siya. Dahil ang cutting nito patayo. Mas maganda. Pero bitin pa rin siya. Hanggang dito lang kasi itong tiles na ito. Bali, nagbawas lang tayo dito dahil pinantay ko siya. Kasi ang cutting nito naging parang diagonal dahil yung sobra ito sa mga kinating natin dito sa ginamit natin. So bali, magdudugtong tayo dito mga kaidiyas ng parang nasa 3.5 inch na lang ito. Tapos yung tawag dyan, dito sa siroko natin, madali na lang yan. Bali, yun na lang sinundan ko na pattern sa mga siroko niya. Doon tayo nagsunod na lang para makabawi tayo dito sa last part na ito. Pero which is hindi naman halata na dahil may part dyan na siroko. Dapat sana walang siroko dyan. Bali, parang diretso sana yan dito. Pero bitin tayo sa tiles. Dahil ang ginawa natin, kailangan mag-reduce tayo para pumasok lahat yung 6 na tiles dito na gagawin natin. Kasi ang binili natin na tiles dito is 6. Maglalagay pa tayo dito ng tiles dito sa may bintana ito dahil itatiles ko ito mga kaidiyas. Which is yung sobra naman na mga nakating ito. Pasok na ito mga kaidiyas dahil siding na lang tayo. Tapos may isang piraso pa tayong tira para dun sa siroko na yon, sa last part na yon. Pero ito mga kaidiyas, pasok na ito dito sa siding natin na gagawin kahit dito. Dahil mayroon pa tayo ditong isa na nakat natin. Yung tira dyan sa may ginawa nating ayan, parang sobra-sobra na siya dahil kunti lang naman ang gagawin natin dito na siding. Yung nga lang, hindi natin ito mabubuo na 120 by 60. Bali, putol siguro tayo dito. Tapos dito, susundan na lang natin itong dugtungan. Tapos ito, kayang buuhin ito. Parang magkakaroon lang ng dugtong dito sa portion na ito. Pero dito sa mga gilid, wala na siyang dugtong. So yun mga kaidiyas. Bali, kunting kimbot na lang nito. Bukas, tapos na lahat ito. Yun nga lang, parang bitin tayo sa stick wheel natin. Pag nagkabit tayo ng siding kasi 1/4 na lang yata itong laman nito dahil magaan na siya. Hindi ko mabuksan dahil yung natin. Wait. So yan mga kaidiyas, nabuksan ko na. Pakita ko yung laman na tira na stick wheel. Bali, pangatlo na itong nagamit natin na litro na stick wheel. Ayan, ang ko kasi dito, ang budget ko dito sa stick wheel na to is 4. Pero walang stock kaya nakuha lang natin 3 yan. Nasa kalahati, kulang-kulang kalahati pa naman ito mga kaidiyas. Siguro kulang yan kasi ang style ko dito, pinupuno ko ng stick wheel to para kapit na kapit. Kagaya ng ginawa ko dito. Dahil ang ginawa ko dito stick wheel to mga kaidiyas. Para if ever na may tubig na tumutulo kung papasok man, at least yung stick wheel ang kumbaga magiging shield niya. Para hindi pumasok yung tubig. Kaya ang style ko mga kaidiyas sa stick wheel, pinupuno ko ito. Pero dahil naman to, konti lang naman tingnan natin kung magkakasa yung stick wheel. So yung mga kaidiyas, hanggang dito na lang ang ating update dito sa ating ginagawang countertop. Bali tayo rin lahat ang nag-set up nito na cabinet. Kung ipapakita ko sa inyo nung hindi ko pa ito nalalagyan mga kaidiyas, may picture tayo dito. Tapos ito na yung result. Dati open ito mga kaidiyas na area na ito dahil nandun yung kusina dati. Bali maglalagay tayo ng picture para may idea kayo na baka sabihin nyo dati ng na ito, mayroong cabinet. Pero papakita ko sa inyo yung dating hitsura nito nung hindi pa natin nalalagyan ng cabinet. So yung mga kaidiyas, hanggang dito na lang ang update natin dito sa ating pagtatile sa ating countertop.
Ah, sana nag-enjoy kayo dito sa ating ginawang pag-install ng ating o pagkabit ng ating tiles kahit hindi ko nakuhanan lahat, paputol-putol. Parang ngayon lang ako nag-update sa inyo. Pero sa totoo lang, ako lang talaga ang gumagawa dito. Wala tayong helper. Tapos itong natin, sink, galing ng online to mga kaidiyas. Pero tingnan nyo naman, parang yayamanin yung style niya. Nakachamba tayo na walang damage. May damage man ito pero hindi halata. Ito lang. Yung iba kasi na nakikita ko na marami silang mga comment na dumadating sa kanila yung itong sink. Pag hindi yupi, gas-gas. Swerte tayo at wala itong gas-gas. Saka ito pala, kompleto na ito ng fittings. Bali, isi-sit up ko na lang siya. So yan mga kaidiyas, hanggang dito na lang ang ating update dito sa ating countertop at cabinet dito sa ating paggagawa. Maraming salamat mga kaidiyas and God bless.